ang ating sarili po sa akong dating sundalo at narating ko po ang rangot training. At kasama ko yan ay nasa gobyerno pa rin ako. Pero bakit po ako andito ngayon? Sapagkat naris ko rin parating sa inyo yung aking damdamin ba tungkol sa nangyayari sa atin ngayon. Nung kapanahonan ni Presidente Marcos, nakita namin, naramdaman namin yung pagmamahal ng isang leader sa sundalo. Yun po. Kaya sabi ni Mayor kanina, this is already a war between evil and goodness. Maybe that's the one thing that I discovered of all my entire life from the time that I've learned to appreciate the beauty of this world, especially the Philippines. Mga kapatid, panahon na. Trabahuin natin ang tamang direksyon ng ating bayan. Panahon na. Yung mga ideologya na iniwan sa amin, lalo na sa kasunod. Bilang tunay na Pilipino, isang bansa, isang diwa, makatawa, makaging, ito po ang dito na. Kaya naman po kami na yung doktrinahan. Sige naman sa patakaran. Sa panahon ngayon, na kami ay tumakatok ng pagbabago sapagkat nakita na namin ang tunay na Pilipino. Nakita na namin kung ano ba talaga ang dapat natin gawin sa ating bayan. Ang ating pagkukulan ng isang identity natin bilang Pilipino. Yan po na ituro sa amin. Marami po kami sa kasundaluhan. Yung iba nandiyan pa sa loob, nagmamanman lamang. Kami, kasundalo, 1970s, nakita namin kung paano nagbuhos ng buhay ang sundalo sa Mindanao para pawin lamang sa mga partido, sa mga grupo na armado na pumapatay na hindi kumikilala sa batas. Napakalaki po ang ibinigay ng martial law. Ako, bilang laki ng Ilocos Region, taga Ilocos Sur po ako, panahon po ni Congressman Pisologo. At dami pong nabiktima sa amin. Tapos po lahat. Alas 5 pa lang, alas 4 pa lang, sarado na po ang aming pintuan. Ang aming pintuan. Lahat kami nasa loob na ng aming tahan. Pwede na mag-martial na po, 1972, third year high school ako. Dumating po ang mga sundalo, nilagay po ang Ilocos Region sa pag-asip ng mga nagmamayari, mga ruling politicians, mga ruling oligarchs. At doon namin naramdaman yung pagbabago. At doon nagsimula ang development po. Doon po nagsimula. Sino po nagsimula ng development sa ating bayan? It was a teamwork between the civilians and the military. Yung mga lugar na hindi mapasok ng mga civilian contractors, military po ang nagsuot dyan. Itinayang buhay nila para magpisan lamang ang mga development na yan. Napakalaki, napakarami po natin dapat ipagmalaki sa panahon ni Presidente Marcos bilang tunay na Pilipino, bilang isang makabayan. Mabuhay ang Pangulong Marcos! Ngayon po, mga kapatid, pagpasensya nyo na, dito hindi lalabas ko naman. Pero, doon sa sinabi ng ating mayor na dapat turuan natin ang next generation, ang katotohanan. Ano ito mga katotohanan na ito?
magsabiksik po tayo sa mga libro. Ako po, meron pong 5 libro na tungkol sa mga government projects panahon ni President Marcos. Yung Revolution from the Center, binasa po yun. Nagsimula po ang pagbabago ng Pilipino from old society to new society. Ano po, bakit inumpisahan sa gitna ang revolusyon? Yung mga oligarchs, yung mga mayayaman, dinurog po yan at pinaiksi ang gap between the rich and the poor. At ang naginabang po yan, yung mga mahihirap. Mga kasama, dapat aralin natin yung achievement po niya, Presidente Marcos, yung pagiging tao na po, kung ano yung achievement niya from the child up to the time naging senator hanggang Presidente po. Yun lang po. Maraming salamat. Marcos! Marcos! Marcos pa rin! Marcos! Marcos! Marcos pa rin! Maraming pong salamat sa lahat po ng mga nagpunta. Maraming pong salamat kay Mayor Wallace at saka sa kanyang asawa at ang kasamahan po niya. Pinanunod po namin na kailangan na po tayong magpaalam, mag-wind up na po kasi meron pong susunod na affair dito sa kwarto na to. And maraming pong salamat talaga. Ngayon, nalinawan yung pag-iisip namin. Sana po basahin yung sinulat ko sa Paris Works. It's our newsletter sa Bill Air Makati. Most of our parishioners are anti-BBL. Konti lang. Pwede ba mag-request ipagdasal po natin si Pungpung sa magiging desisyon niya dito sa BBL. Kasi sa palagay ko po, pag nakapagbigay siya ng desisyon na paganda dito at lalong hindi niya sinuportahan, palagay ko, gaganda ang kanyang pangalan. Yun lang po. Kaya kailangan NMP tayo, hindi BBL. Magdarasal lang tayo. Tawakan sa panalangin, bigay natin kay Mayor mismo. Okay. Righteousness. Dear Lord, we thank you for the fellowship we have this afternoon. We thank you for those you have helped and you have touched, for them to gain wisdom, for them to receive the Holy Spirit, for them to be encouraged and to do your work. Lord, give us discernment, give us strength, give us wisdom, and most of all, keep pouring your blessings toward us, our people, especially those who are not here, those who are suffering and don't have the means to join this gathering and be one. Please guide us and show us the light in the next coming days and weeks. Bless our leaders. Give them discernment, touch their hearts, that they can realize, embrace your word and your vision for our country. In Jesus' name we pray. Amen. Pwedeng lumapit kayo siguro.